Nang makauwi si Placido sa tinutuluyan niyang bahay kasera, nadatnan niya ang inang si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at dalhan siya ng kwalta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at ang dahilan nito, Naipangako ko sa iyong ama na arugain kita. Patuturo ang maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano ang sasabihin ng ama mo kung ako'y mamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Anong mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis at magpakumbaba ka. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, inang. Marami ng buwan ang aking pagtitiis. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya'y manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. dahil sa sinimulan na naman ng ina ang pangangaral tungkol sa pagtitiis at kababaang loob, umalis si Placido. Hindi na kumain ng kahit ano at tinungo ang daungang himpilan ng bapor. At pagkakita sa isang bapor na aalis patungong Hong Kong, nakaisip na magtanan, magpayaman doon upang labanan ang mga praile. Ibig kong maging malaya, mabuhay ng malaya. Namataan ni Placido si Simon sa perya. Kinausap niya ito. Ibig ko po sanang mangutang ng loob. Mayroon po lamang akong sasabihin. Nais kong magtungo sa Hong Kong. At bakit? Nang hindi sumagot si Placido, minarapat ni Simon na isama sa Calieris ang binata. Nang makababa sa karwahe, iniwan ni na Simon at Placido ang daan at nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng ilang bahay. Namangha si Placido nang makitang sanay na sanay maglakad doon ang mag-aalahas. Nakarating sila sa malawak na bakuran na may maliit na dampa na naliligid ng mga puno ng saging at puno ng bunga. Pagkatapos kumatok ni Simon, Ginoo! Nariyan na bang pulbura? Nasa mga sako, hinihintay ko na lang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tinyente at kabo. Makikita ninyo sa lamayan ng isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng Tales. Kailangang narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga Arabal ay hindi pa handa. Hindi na kakailanganin ng mga Arabal, ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga naging karabinero at isang rehimiento ay sapat na. Kung ipagpaliban pa ay baka patay na si Maria Clara. inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Pagkatapos, walang imik at magulo ang isip na nilakad niya ang eskolta. Samantala, si Simon ay malalim na nag-isip. Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na at ang tagumpay ko ang siyang magbibigay katwiran sa akin. Kung tumulad ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sukat na ang mga pangarap, ang mga maling akala, apoy at patalim sa bulok na kanser, kaparusahan sa masasamang hilig. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman, at iba pa. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mestisang nabibilang sa isang angkang mayaman sa syudad. Sa pamamagitan ng salapi ng kanyang asaway, nagsikap siyang mga lakal at tumanggap ng anumang paggawa ng pamahalaan at ng ayuntamiento.
kaya't nailuklok siya sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya upang ipagamot ang sakit sa atay, walang pumapansin sa kanya. Nakita niya ang sarili na napakaliit at walang kabuluhan. Dooy hindi siya pinupuri, hindi siya nakakahalubilo ng mayayaman. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ang dahilan kaya't hindi siya pansinin at naging mababa sa paningin ng mga kasamahan. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Sa mga unang buwan niya sa kanyang pagdating ay wala siyang nababanggit kundi ang Madrid, ang mabubuti niyang kaibigan, mga ministro, kinatawan at manunulat. Maraming opinyon si Don Custodio tungkol sa mga Indio. Ako'y lumalagay na parang ama at tagapagtanggol. Ngunit kinakailangan ang bawat bagay ay malagay sa dapat kalagyan. Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangan ulitin sa kanila araw-araw na sila'y walang kakayahan. Yan ang lihim na karunungan sa pamamahala. Dahil sa ipinamamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila.